Muling umatake ang Amerika sa Iran at sinira ang ilang mga missile site nito, ngunit hindi naman nagpatinag ang Iran at gumanti naman ito ng atake laban sa mga US warship. Bigo ang Iran na tamaan ng mga barko, ngunit isang surveillance drone ng Amerika ang matagumpay na napabagsak ng Iran. Alamin na buong detalye mamaya, habang kabi-kabila ang pambabatikos naman ang natanggap ng Russia matapos nitong gamitan ng mga hypersonic missiles ang Ukraine, kung saan 21 sibilyan ang nasawi, habang isang fighter jets naman ng Russia ang matagumpay na napabagsak ng Ukraine. At matapos palayasin ng Taiwan Coast Guard ang isang China Coast Guard vessel, abay muli na namang kumaripas ang barko ng China Coast Guard matapos naman itong pumasok sa karagatan ng Japan. Habang nagpapatuloy ang negosasyon ng Iran at Amerika kaugnay sa mga kasunduan upang matapos na ang sigalot, abay muli na namang nagkaputukan ang dalawa. Ayon sa report ay namonitor ng US forces sa Strait of Hormuz ang mga fast attack boat ng Iran na naglalagay umano ng mga mina o mga pampasabog sa karagatan. Layo ng Iran na dumaan muna ang mga commercial vessels sa kanilang checkpoint upang magbigay ng bayad at tuluyang makadaan. Ngunit may ilang mga commercial vessels umano ang pilit na umiiwas o lumilihis ng direksyon, kaya't naglagay ang mga ito ng mina kung saan tumatambay ang mga commercial vessels. Ayon naman sa CENTCOM ay lubhang mapanganib ang ginagawa ng IRGC, kaya't dito na umaksyon ang US forces. Sa isang post ng CENTCOM ay makikitang naglunsad ng F-35 fighter jets ang USS Abraham Lincoln at tinarget nito ang dalawang fast attack boat ng IRGC malapit sa Bandar Abbas. 4 na Iranian ang kumpirmadong nasawi, ngunit ayon sa report ay hindi naman lahat mga miyembro ng IRGC kundi mga sibilyan di umano. Agad namang gumanti ang IRGC at tinarget ang mga US destroyer sa strait, ngunit ayon sa CENTCOM ay walang tumama at ligtas ang kanila mga tauhan. Pero sa mga oras ding iyon, abay isang MQ-9 Reaper drone ng Amerika ang matagumpay na tinamaan ng Iran gamit ang isang surface-to-air missiles. Ipinakita pa ng Iran ang mga debris ng nasabing drone. وقتی آرش‌های پدافند کمان بکشند، پهپاد گران قیمت آمریکا این گونه مانند ضایعاتی بار قایق می شود. Sa isa pang footage ay ipinakita ng Iran na natrack din nila ang isa umanong F-35 fighter jets ng Amerika. Sinabi ng Iran na ang mga hakbang umano ng Amerika ay isang paglabag sa kanilang airspace, at dahil sa tinamaan ng Iran ang surveillance drone ng Amerika, abay hindi naman nagpatalo ang US forces at agad itong naglunsad ng airstrike sa lugar malapit sa daungan at tinarget ang mga surface-to-air missiles ng Iran. The United States conducted airstrikes against southern Iran near the Strait of Hormuz. CENTCOM says these strikes were defensive in nature and went after mine-laying vessels along with a surface-to-air missile position. These were the first U.S. strikes that have targeted Iran since early May. A spokesperson for Iran's armed forces said any new aggression will be met with a far more severe response. The strikes come amid the backdrop of ongoing diplomatic efforts to reach an agreement between Iran and the United States. Sinabi naman ng spokesperson ng IRGC na sinisira umano ng Amerika ang kasalukuyang negosasyon kung magpapatuloy umano ang mga pag-atake ng Amerika ay tutugon ng decisive ang Iran. Ayon naman sa mga ulat ng mainstream, sinabi ni Rubio na nasa 90% na umano ang isinasagawang mga kasunduan at pumapayag na ang Iran sa ilang mga nais ni Trump. Ngunit ngayon ay tumagal na naman ang negosasyon dahil tila ayaw ng Iran na isuko ang uranium nito. Kaya't muling nagbanta si Trump na kung hindi umano isusuko ng Iran ang uranium nito ay muling bobombahin ito ng Amerika. Sabay post na thank you for your attention to this matter. At sa ibang balita naman, marami ang bumatikos sa Russia matapos nitong gamitan ng Ukraine ng iba't ibang mga hypersonic missiles, kung saan 21 sibilyan umano ang nasawi dahil sa maling pag-target sa Kyiv. Imbes kasi na mga military sites o military position ang tamaan, ay mga civilian areas umano ang tinamaan ng mga hypersonic ng Russia, habang hinuli naman ng Ukrainian intelligence ang isang 18 taong gulang na lalaking ito dahil siya ay sa
umanong espiya ng Russia. Isa umano sang Ukrainian at nirecruit online. Ayon sa report ng Ukraine ay binabayaran siya ng Russia kapalit ng pagkuha ng mga video ng mga tinatamaan ng Russia sa Ukraine at magbigay ng mga larawan o video kung nasaan ang mga sundalo ng Ukraine. Grabe, sa ngalan ng pera. Sa isang press con kahapon, sinabi naman ni Mao Ning na kinausap na umano ng China ang Russia at sinabing iwasan ang pag-atake sa capital ng Kyiv. Ani Mao ay hinihikayat na ngayon ng China ang Russia at Ukraine na magsagawa ng mga dialogo na siya umanong sagot upang matapos na ang ilang taong giyera. Sa ngayon ay gumaganti pa naman ang Ukraine sa Russia kung saan naglunsad pa ito ng airstrike. Ibinahagi rin ng Ukraine ang isang footage mula sa piloto ng Russian fighter jets kung saan pinabagsak nito ang isang Russian Su-25. Nakuha ng Ukraine ang footage matapos nilang mahuli ang pilotong Ruso. Habang sa isa pang footage ay makikita naman na na-intercept ng Ukrainian Air Defense System ang isang Kh-101 cross missiles ng Russia na patungo sa Kyiv. China ngayon ang tumatayong bida-bida tigapagbati ng Russia at Ukraine dahil abala ang Amerika ngayon sa Middle East. Marami naman ang pumuna sa China dahil hindi nga umano nito maayos ang sarili nitong problema tulad ng mga panggigipit nito sa Pilipinas, Japan at Taiwan. Ilang araw lang matapos kumaripas ang barko ng China matapos pagbantaan at habulin ng Taiwan Coast Guard, abay muli na namang kumaripas ang barko ng China Coast Guard mga kabayan. Ayon sa ulat, pumasok umano ang isang China Coast Guard vessel sa Senkaku Island ng Japan at nanakot ng mga mangingisda doon. Ngunit walang malay ang China Coast Guard na minomonitor pala ito ng Japan at maya-maya pa ay bigla na lamang sumulpot ang Japanese Coast Guard at habang papalapit ito ay nagbibigay ito ng babala sa China na magsasagawa ito ng mga aksyon dahil sa iligal na panghihimasok ng China. Agad namang umalis ang barko ng China Coast Guard at sa footage ay makikitang hinahabol ito ng barkong Hapon. Puro takbo na ngayon ang ginagawa ng China mga kabayan. Pero sa Taiwan at Japan lang yan. Mukhang malabo pa itong mapatakbo ng Philippine Coast Guard dahil noon pa lamang ay hindi agad nagpakita ng pangilang Philippine Coast Guard kundi tamang radyo-radyo lang.